Bakit nga ba wala si Manny Pacquiao sa laban ni Eman Bacosa Pacquiao? Totoo bang mas pinili niya suportahan si Jimwell Pacquiao? Ano nga ba ang totoong dahilan ng hindi pagpunta ni Manny Pacquiao sa laban ni Eman? Sa gitna ng ilaw, sigawan at amoy ng pawis sa arena, isang apelyido ang muling umalingaw-ngaw. Hindi ito unang beses na narinig ng mga tao ang pangalang iyon. Pero sa gabing iyon, iba ang bigat. Iba ang tahimik na pressure na nakadikit sa bawat suntok. Si Eman Bacosa Pacquiao ay hindi lang basta umaakyat sa ring para lumaban. Umaakyat siya dala ang kasaysayan, dala ang expectations, dala ang tanong na paulit-ulit na ibinabato sa kanya simula pa lang. Kaya mo bang panindigan ang apelyido mo? Sa bawat training camp niya, hindi lang pawis ang puhunan. May kasamang pagdududa ng publiko, may kasamang comparison na hindi mo naman hiningi. Kapag nag-jab siya, may nagsasabing hindi ganyan ang estilo ng tatay niya. Kapag umatras siya sandali para mag-isip sa gitna ng round, may bulong agad na mas agresibo si Manny noon. Parang hindi siya pwedeng maging siya. Parang kailangan laging may anino sa likod niya. Pero sa laban na ito, may kakaiba. Habang naglalakad siya papunta sa ring, hindi siya nakatingin sa crowd. Diretso lang ang tingin niya, hindi para umiwas, kundi para mag-focus. Ramdam mong hindi lang ito simpleng bout sa record book. Hindi lang ito dagdag sa win column. Para kay Eman, ito ang pagkakataon na ipakita na hindi siya extension ng kahit sino. Siya ay sarili niyang kwento. Sa unang round, ramdamang tensyon, parehong maingat, parehong nagbabasa. Pero kitang-kita sa galaw ni Eman ang disiplina. Hindi siya padalos-dalos, hindi siya nagpapadala sa hype. Pinipili niya ang suntok. Pinipili niya ang tiempo at doon mo makikita na may sarili siyang rhythm. Hindi ito eksaktong kopya ng kilalang whirlwind style na kinasanayan ng mga tao. Bago tayo magpatuloy pa, like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Habang tumatagal ang laban, unti-unting lumalabas ang kumpiyansa niya. May isang kombinasyon sa second round na malinaw ang mensahe. Narito ako. Isang matalim na kaliwa, sinundan ng kanan sa katawan. Kita sa mukha ng kalaban ang gulat. Hindi dahil anak siya ng alamat, kundi dahil legit ang lakas. At doon nagsimulang mag-iba ang tono ng crowd. Mas naging agresibo siya, pero hindi reckless. May control, may plano. Hindi siya naghahabol ng highlight reel knockout. Hinahabol niya ang respeto. At bawat suntok na tumatama, parang unti-unting binubura ang linyang anak lang ni. Pagdating ng crucial moment, nang makitang bumigay ang depensa ng kalaban, hindi siya nagpanik, hindi siya nagmadali. Tinapos niya ang trabaho ng maayos. Isang serye ng suntok na malinis, walang sobra, walang kulang, hanggang sa tumigil ang laban. At nang itaas ang kamay niya, hindi lang ito panalo sa scorecard. Panalo ito laban sa sariling insecurities. Panalo ito laban sa mga bulong ng duda. Panalo ito sa bigat ng apelyido. Pero sa likod ng tagumpay na iyon, may mas malaking tanong na umikot online at sa mga usapan sa labas ng arena. Nasaan si Manny? Ang totoo, ang presensya o kawalan ng isang ama sa isang laban ay hindi simpleng issue ng attendance. Hindi ito parang pagliban lang sa isang event. Kapag ang ama mo ay si Manny Pacquiao, bawat galaw niya may kahulugan sa publiko. Kapag wala siya, automatic may speculations, may assumptions, may chismis. May mga nagsasabing baka may commitment, may iba namang nag-iisip na baka sinasadya para hindi matabunan ng spotlight ng anak. May mga nagtataka kung may distansya ba. Pero sa totoo lang, ang mas mahalagang tanong ay hindi kung bakit siya wala, kundi kung kaya bang tumayo ni Eman kahit wala ang pinakamalaking pangalan sa likod niya. At sa gabing yon napatunayan niya na kaya. Hindi lahat ng laban kailangan may ama sa ringside para maging valid ang tagumpay. Minsan, ang pinakamalaking growth nangyayari kapag ikaw lang at ang sarili mo ang magkasama sa ilalim ng ilaw. Walang anino, walang safety net. Ikaw lang at ang pinaghirapan mo. May mga nagsasabing mas mabigat daw kapag present ang isang alamat sa audience. Totoo naman, ibang pressure iyon. Pero may ibang klaseng pressure rin kapag wala siya. Parang may kulang, parang may tahimik na space na kailangan mong punan. At iyon ang ginawa ni Eman. Pinuno niya ng performance, pinuno niya ng tapang. Sa post-fight interview, ramdam mo ang maturity. Hindi siya defensive, hindi siya bitter, hindi siya nagbigay ng dramatic statement. Ang vibe niya simple lang, focus sa career, focus sa improvement.
At doon mo makikita na hindi siya naghahanap ng drama para lang maging relevant. Ang gusto niya, consistency. Sa boxing, hindi sapat ang apelyido. Hindi sapat ang legacy. Kapag tumunog ang bell, lahat pantay, lahat nasasaktan, lahat napapagod, lahat pwedeng matumba. At iyon ang pinaka-honest na parte ng sport na ito. Walang favoritism ang suntok. Habang pinag-uusapan ng netizens kung bakit wala si Manny, tahimik namang nag-celebrate ang kampo ni Eman. Tahimik pero puno ng pride dahil alam nila kung gaano kahirap ang training camp na dinaanan nila. Ang early morning road work, ang sparring na minsan mas masakit pa kaysa sa actual fight, ang diet na paulit-ulit, ang sakripisyo. Ang totoo, ang relasyon ng ama at anak ay mas komplikado kaysa sa nakikita sa kamera. Hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng mga closed-door conversations. Hindi natin alam kung anong mga payo ang naibigay na bago pa man ang laban. Hindi natin alam kung anong mga mensahe ang ipinadala privately at hindi rin natin kailangang malaman lahat. Ang malinaw lang, sa ring na iyon, tumayo si Eman bilang isang boxer, hindi bilang extension ng legacy. May mga tao na ipinanganak sa spotlight. Pero hindi ibig sabihin noon automatic silang handa sa init nito. Kailangan mo pa ring masanay, kailangan mo pa ring masunog ng kaunti bago ka tumibay. At bawat laban ni Eman, parang ganoon ang proseso. Hindi overnight, hindi fairy tale. Dahan-dahan, pawis by pawis. Habang lumalalim ang karir niya, mas lalong magiging malakas ang comparisons. Hindi iyon mawawala. Pero may choice siya kung paano niya haharapin iyon. At base sa ipinakita niya sa laban na ito, mukhang pinili niyang sagutin ang ingay sa pamamagitan ng performance, hindi ng salita. Sa totoo lang may poetic irony sa kawalan ng isang alamat sa isang mahalagang gabi. Dahil minsan, para tuluyang makabuo ng sariling pangalan, kailangan mong maranasan ang eksenang ikaw lang ang bida. Walang co-star. Walang malaking shadow. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang respeto sa ama. Hindi ibig sabihin nito may lamat. Sa halip, maaaring ito ay isang silent transition. Mula sa pagiging anak ni, patungo sa pagiging si Eman. Ang boxing ay kwento ng paghihirap, kwento ng pagbangon, kwento ng pagharap sa takot kahit nanginginig ang tuhod. At sa laban na ito, hindi lang kalaban sa kabilang sulok ang hinarap niya. Hinarap niya ang expectations ng buong bansa na sanay sa isang partikular na estilo, sa isang partikular na aura. Pero iba ang panahon ngayon, iba ang generation at okay lang iyon. Hindi kailangang kopyahin ang nakaraan para maging matagumpay. Minsan, ang tunay na respeto sa legacy ay ang pag-evolve, ang pagbuo ng sariling identity habang dala pa rin ang aral ng mga nauna. Sa huli ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa knockout o sa official result. Ito ay tungkol sa isang batang lumaki sa ilalim ng napakalaking pangalan at unti-unting natutong magsalita gamit ang sarili niyang kamao. Habang patuloy ang usapan kung bakit wala si Manny sa venue, mas mahalagang tandaan na ang karir ni Eman ay hindi nakadepende sa pisikal na presensya ng kahit sino. Oo, mahalaga ang gabay. Oo, mahalaga ang suporta. Pero sa loob ng ropes, ikaw lang talaga ang sasalo ng suntok. At yun ang reality na hindi kayang takasan ng kahit sinong boxer, kahit anong apelido pa ang dala niya. Sa paglipas ng panahon, maaaring masanay na ang publiko na makita si Eman bilang hiwalay na kwento. Maaaring dumating ang araw na kapag binanggit ang apelido niya, hindi na agad comparison ang unang papasok sa isip ng mga tao, kundi ang sariling highlights niya, ang sariling milestones, ang sariling legacy na hinulman niya gamit ang sariling dugo at pawis. Sa ngayon, bawat laban ay hakbang papunta roon. At kung may isang malinaw na takeaway sa gabing yon, ito iyon. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa dami ng knockouts o sa ingay ng crowd. Nasusukat ito sa tapang na tumayo mag-isa sa gitna ng expectations at sabihing, ito ako. Hindi perpekto ang journey, hindi rin ito madali, pero real. At sa sport na brutal at honest tulad ng boxing, minsan yun lang ang kailangan. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-iwan ng bakas at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panonood.